kaya parang hindi malinaw. Oo nga, kung sinabi mo sana agad na kami ni Ana ang nanalo at sila ay masaya, mas malinaw. Ayan ang ibig sabihin. Kapag kulang o magulo ang pagkakabit ng salita sa pangungusap, nalilitaw na kikinig. Kaya nga meron tayong tinatawag ng panandang kumestyong gramatikal. Simple lang, ito yung mga salitang gaya ng siya, sila, ito, dito, doon, na tumutulong upang maging maayos ang daloy ng kwento o idea. At dahil dyan, makikilala natin ang dalawang uri, anapura at katapura. Ngayon, ay dumako na tayo sa mas malalim na pagtalakay. Ang ating paksa ay ang panandang kohesyong gramatikal. Ito ang mga salita na nagsisilbing pandugtong at nabibigay linaw sa ating mga ideya at sa pangungusap at talata. Ito ang paggamit ng panghalip na tumutukoy sa nauna o nasa unahan ng pangusap. Halimbawa, si Marie Sistapagat, siya rin ay para kaibigan sa kanyang mga kaklase. Tatlong pangusap na ito, mapapansin niyo na inuulit ng salitang siya ang tinutukoy na si Maria na nasa unahan ng pangusap. Ibig sabihin ng anapura ay uri ng panandang kohesyo kung saan ang pangalit ay tumutukoy o bumabalik sa naunang nabanggit na pangalan o paksa. Naman, ang katapura ay kapag ang pangalit ay tumutukoy sa kasunod o nasa hulihan ng pangungusap. Mapapansin ninyo na una mo nang ginamit ang pangalit na siya bago tuluyang ipinakilala na ang tinutukoy ay si Marco. Ibig sabihin, ang katapura ay kapag nauna ang pangalit bago ang mismong pangalan o paksa. Kaya tandaan, anapura, nasa unahan, katapura, nasa pisan. At gamit ang mga ito, mas malinaw, maayos, at madaling unawain ang mga pag-uusap at takdang sinusulat. Kaya sa kabuuan, natutunan natin ang panandang kohesyong gramatikal ay bahagi ng cohesive devices o reference. Natuto tayong gumamit ng anapura at katapura Upang maging malinaw at makaugnay ang ating mga salita. kahit simpleng ito, dito, doon, siya, sila. Ay mahalaga upang mas madaling maunawaan ang ating mensahe.